Hello, this is Police Department. How can I help you? Hello, ma'am. May ire-report lang po sana ako. Yes, sir. Ano po ba yon? Ma'am, nababahala na po kasi ako sa kapitbahay namin. Kanina po kasi naririnig ko yung sigawan nila. Baka po kung saan na po nauwi yun. Kasi kanina po maingay tapos ngayon bigla pong tumahimik. Baka po may nangyari ng masama. Okay, sir. Pwede po bang makuha yung address? Victoria Tarlac Subdivision, Block 6, Verbos Residence. Okay, sir. The cops is on their way to check the situation. Thank you. Thank you po, ma'am. Yung Sir Verbo. Before we start, alam mo ba kung ano yung nangyayari dito? Aware ka ba kung bakit nandito tayo at nag-uusap? Nasa police custody ka, you're not free to go. This place is strict for movement, but you have certain rights and I will read those rights to you later. Naiintindihan mo ba? Yes po ma'am, I understand. So, may mga itatanong muna ako sa'yo. And you don't have to say anything besides yes or no. Maliwanag? Yes po ma'am. Okay. I have your name here, Mr. Verbo. Tama? Yes po. And your birthday is January 23, 1997. Tama ba? Yes po ma'am. So, may sarili kang business at ayun yung pangkabuhayan mo. Tama? Opo ma'am. So, nakatira ka sa Victoria Tarlac. Tama? Yes po. So, maliban sa Tagalog, nakakaintindi ka ba ng English o ibang lingwahe? Hindi po ako ng English ma'am. Okay, sige. Asawa mo si Mr. Maria Verbo. Tama? Yes po. Okay. Ganito yan. Gusto ko, susunod ng mga itatanong ko, magsasabi ka lang ng totoo. Maliwanag. So, gusto ko lang malaman kung bakit mo napatay ang asawa mo. Hindi ko po pinatay ang asawa ko ma'am. Sigurado ka? Opo, hindi ko po magagawa sa kanya. Huwag ka na magsinungaling, Mr. Verbo. Lalo nang bibigat yung kaso mo pag patuloy mo yung pagsisinungaling mo. Alam nating dalawa na pinatay mo ang asawa mo. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit mo siya pinatay? Hindi ko nga po magagawa sa asawa ko yun ma'am, mahal na mahal ko po siya. Yes, Miss Kabading. Ma'am, pinapabigay ko sa inyo. Alam ko na kung bakit mo napatay ang asawa mo. May babae ka, no? Hindi totoo yan. Siya yung may babae. Sobrang ko siyang minahal, tas ganito lang isusukli niya sa akin. Gano'n mo kamahal ang asawa mo? Mahal na mahal ko siya. Lahat ng luho binigay ko sa kanya. Pati pagluluto ang gumagawa. Ganun ko siya kamahal. Hindi ko nga pinapagod yan ako nga naglilinis ng bahay. Alam mo ba nagdadalang tao ang asawa mo? Alam mo bang hindi lang ang asawa mo ang pinatay mo, pati yung nasa sinapupunan niya na magiging anak niyo, pinatay mo? Tignan mo. Hindi ko anak yan. Anak niya dun sa ibang lalaki yan. Hindi sa'yo yung bata? Hindi. May lalaki siya. Hindi sa akin yung bata na yan. Paano ka nakakasigurado? Dahil niloloko niya ako.
Siya ang may lalaki. Kaya nagalit ka. Kaya pinatay mo siya. Pinatay mo siya, pati ang bata nasa sinapupunan niya. Tama ba? Malakas ang hawak naming ebidensya sa iyo, Mr. Verbo. Kanya huwag ka na magsinungaling. Sisiguraduhin kong magdurusa ka sa bilongguan sa ginawa mong kasalanan. Tama lang sa kanya na mamatay siya. Oo, pinatay ko siya. Dahil may lalaki siya, hindi ko anak yan. Lahat ng luho binigay ko sa kanya, tapos ganyan lang. Kaya tama lang na mamatay siya. Uulitin ko, Mr. Verbo. September 2, 2022, Friday around 11 p.m., pinatay mo ang asawa mo gamit ang kutsilyo. Kasi nalaman mo na nagdadalang tao siya at inisip mong hindi ikaw ang ama. Nung namalayan mo wala na siyang buhay, dali-dali kang lumabas. Around 11:30, nung nakita ka sa CCTV footage ang paglabas mo sa subdivision. Pagkatapos ay nagtago ka sa dating tirahan ng lola mo at doon ka nahuli ng kapulisan. Inaamin mo na ba ang nagawa mong krimen? Tama lang sa kanyang mamatay. Lahat binigay ko sa kanya, pera, luho. Kasi pagpapalit na lang ako, hindi na ako nag-test sa sarili ko. Lahat ibinigay ko sa kanya. Tapos ganito lang gagawin niya sa akin, pinagpalit niya ako. Tinapakan niya ang pagkalalaki ko. Kaya tama lang sa kanya yun. Maraming salamat sa pag-amin mo, Mr. Verbo, pero hindi papalitan na ng nawalang buhay ng mag-ina mo. Sisiguraduhin ko makukulong ka sa bilangguan. At baka kamit ng hustisya ng mag-ina mo.